Okay, so purihin ng Panginoon mga kapatid sa araw na ito sa continuation ng ating pong comprehensive Bible study series sa ating pong material. Inumpisahan po natin last time yung ating pong lesson about faith and hope. At isa sa mga subtopic nitong lesson na ito ay yung have faith in God. Napag-aralan natin on your screen, how is it really to have faith in the Lord, in God, and also in Jesus Christ. To have faith in God is to live by faith. And also we come to understand how we need to grow in our faith, to have a strong faith in the Lord. Why? Bakit kailangan natin na tayo lumago sa ating pong pananalig at pananampalataya at tayo po'y maging matibay sa ating pananalig is because sabi doon, for faith is being tested. Ito'y sinusubok ng ating Panginoon. We are also called to persist in our faith in the Lord. At the same time, bakit ba tayo nananalig sa ating Panginoon? Because it is the reason to trust God. So pinag-aralan natin na to have faith in the Lord is to trust the Lord, and to trust the Lord is to continue to have faith in the Lord. And why we need to trust God? No, in what areas that we are to trust the Lord? Pinag-aralan natin na tayo magtiwala sa ating Panginoon upang ito'y magdala sa atin upang manalig sa Kanya. We need to trust in the unfailing love of the Lord. Pangalawa, we need to trust the power of God. And the third thing that we were able to understand last time is that we need to trust yung mga past deliverances of the Lord na patuloy itong nagbibigay sa atin ng pananalig sa ating pong buhay bilang mananampalataya. So sa gabi pong ito, itutuloy natin yung second lesson natin. At ang gusto nating pong alamin at matutunan sa gabing ito, what faith in God involves doing? Ano ba nakapaloob pag sinabi nating faith in God? Ano ba yung mga dapat nating gawin upang ito po ay magpapatunay na meron tayong pananalig sa ating Panginoon? So what faith in God involves doing? Ang sabi po sa ating lesson today, this section discusses what having faith in God and Jesus Christ involves doing. So dito sa ating pong section na ito, sa ating lesson tonight, i-discuss natin yung having faith in God. Ano ba ang nakapaloob dito? Okay? Sabi dito, generally speaking, kung pag-aaralan natin generally yung have faith in the Lord, it involves believing and trusting God. So generally, ang ibig sabihin niyan, when we have faith in the Lord, is that first, it involves believing. Pangalawa, it involves trusting God. So last time, nakita natin na we are called by the Lord to have faith in the Lord, and to have faith in God is to continue to trust the Lord. So magkaakibat lagi yung pananalig at ang ating pananampalataya na patuloy tayong nagtitiwala sa ating Panginoon. So to have faith in the Lord is first to believe. Yung patuloy tayong maniwala sa ating Panginoon. At yung ating paniniwala na yan ang nagpapatatag lalo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Second, to have faith in God is to trust the Lord. Yung patuloy na pagtitiwala natin sa ating Panginoon. And more specifically, sabi dito sa ating lesson, kung i-expound natin ang ibig sabihin ng having faith in God, it involves believing and trusting in what area? So, kung sinabi natin kanina that have faith in the Lord involves believing and trusting, in what way we are called to believe, in what way we are called to trust God? Unang-unang sinasabi dito, to have faith in the Lord is to believe and trust that God will fulfill His promises. Second, that He will care for us. And then third, He will respond to our requests. So dito, yung ating faith, bakit tayo nananalig lagi kay Lord? Bakit natin inilalagak yung ating pananampalataya sa ating Panginoon? Kasi naniniwala tayo at nagtitiwala tayo sa kanyang kakayahan, first, to fulfill His promises. No, isa sa mga nagbibigay kalakasan sa ating mga kapatid ay ang salita ng ating Panginoon. Bakit ba natin pinagtitiwalaan ang salita ng ating Panginoon? Bakit natin pinangahawakan yung mga salita ng ating Panginoon? Because God is faithful to fulfill His promises. No? Yan po ay bawat isa sa atin, we can agree to all, no? So, makaka-agree tayo dito that when we talk about God in fulfilling His promises, He is faithful to fulfill His promises.
Wala isa mang mga pagkakataon, mga kapatid, na pumalya ang ating Panginoon sa kanyang mga pangako. If God is faithful, He will always be faithful in His words, in His promises. Kaya dahil faithful si Lord to fulfill His promises, ito'y nagdadala sa atin upang manampalataya tayong patuloy sa ating Panginoon na nagpapatibay palalo sa ating pananalig. At the same time, nandun yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Nagtitiwala tayo dahil may kakayahan ng Panginoon, may kapangyarihan siya upang tuparin lahat ang kanyang mga pangako na ibinigay niya sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pangalawang bagay that involves faith in God is to care, is to believe and trust that He cares for you and me. Alam natin, mga kapatid, na mahalaga tayo sa mata ng ating Panginoon dahil tayo po ay mga anak niya, tayo po ay mga tagapagsunod ng ating Panginoong Jesucristo, kaya He care for us, no? Nagki-care ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At yan, care na yan ay dulot ng kanyang pagmamahal sa bawat isa. So, when we have faith in the Lord, naniniwala tayo at nagtitiwala tayo na nagki-care ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Na bawat minuto ng ating buhay, nandun ang mga mata ng ating Panginoon, tumitingin sa bawat isa sa atin, nag-iingat, naggagabay sa atin, at doon natin nakikita yung care ng ating Panginoon, no? Yung pangangalaga ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tunay lamang that God our Father is so caring, no? He is so caring Father because He is a loving Father to you and me. And then ikatlong bagay that nagsasabi, yung pagtitiwala natin sa Panginoon ay nakasalanay sa ating paniniwala at pagtitiwala that He will always respond to our request. Sa pampaanong paraan? Sa pamamagitan ng ating mga panalangin. 'Di ba, kapag sa ating pong mga prayer meetings, nagte-testify tayo, makikita natin doon sa mga Thanksgiving na ating pong mga sa ating slides ng Thanksgiving, no, kung paano sinasagot ng ating Panginoon yung ating mga kahilingan sa pamamagitan ng ating pananalig sa ating Panginoon Diyos, no, sa pamamagitan ng ating mga panalangin, at doon natin makikita na the Lord will always respond to our request dahil pangako ng Panginoon na hindi niya lamang nadidinggin ang ating mga panalangin, yung ating mga kahilingan, kundi sasagutin niya ito kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. At alam natin, mga kapatid, na ang lahat ng ating mga nire-request sa ating Panginoon ay ayon sa kanyang kalooban, kung kaya tayo naniniwala at nananalig at nagtitiwala na sasagutin ng ating Panginoon ang ating mga kahilingan sa Kanya. So, kung titingnan natin dito, ito yung mga specifically na nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan at nagpapatibay palalo sa ating pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon dahil ang alam natin, mga kapatid, that God will continue to fulfill His promises, He will always care for us, and He will always respond to our request. So sa unang pong point ng ating pong lesson today, what faith in God involves doing. Sabi dito, to have faith in God is to believe in Him and what He says. So to have faith pala in the Lord is not only to believe in the Lord, but also to believe on what He says. So, hindi lang nagtitiwala tayo sa Kanya, kundi nagtitiwala rin tayo sa Kanyang mga sinasabi at sa Kanyang mga salita. No? So doon natin pinakikita, doon yung palang ibig sabihin ng what faith in God involves. No? It involves believing in the Lord and also believing in what He says. Okay? So bakit natin sinabi yan? Kasi yan ang sinasabi, pinapahayag ng mga ng passage natin today sa 1 Peter chapter 1 verse 21. Ito nagsusulat dito si Peter sa mga mananampalataya ng mga panahon na yon, at ang sinasabi niya dito sa 1 Peter 1:21, through Christ you believe in God who raised Christ from the dead and gave Him glory, so your faith and your hope are in God. Kung mapapansin ninyo dito, no, mapapansin natin dito natin pinasabi dito na it is not only to have faith in the Lord, but also to have faith on what He is saying.
So doon natin makikita na sa pamamagitan daw ng ating Panginoong Hesukristo, ito'y nagdala sa atin upang patuloy tayong magmanalig sa ating Panginoon Diyos. Through Christ, you believe in God. No, sa pamamagitan ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng pananalig sa ating Panginoon Diyos. It is sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ito'y nagdala sa atin upang patuloy tayong magmanalig at magtiwala sa ating Panginoon Diyos, who raised Christ from the dead and gave Him glory. Okay? So doon natin makikita paano nilarawan dito ni Peter ang ating Diyos Ama o yung God, no? When we believe in God, sino ba itong Diyos na pinaniniwalaan natin? Kasi napaka-importante mga kapatid na alam natin kung sino yung Diyos na pinaniniwalaan natin. Kasi doon nakasalala yung ating pananalig, yung ating paniniwala. Kapag alam natin kung sino yung Diyos na ating pinaniniwalaan, alam natin kung sino yung Diyos na ating pinagtitiwalaan sa ating mga buhay. At dito, makikita natin kung paano kinarakterize ni Peter yung Diyos na ating pinaniniwalaan. Ang sabi dito, itong Diyos na ating pinaniniwalaan kung saan natin inilalagak ang ating pananalig at pananampalataya ay yung Diyos na nagpabuhay na muli sa ating Panginoon sa kamatayan at kung paano rin ito binigyan siya ng kaluwalhatian. Okay, di ba? Alam natin po, even in the book of Philippians chapter 2, no? That after when Jesus Christ, nung siya'y pinako sa krus, siya'y namatay, inilibing, after 3 days, He was raised back into life, no? And sinasabi dito, it is God, the Father, who raised Jesus Christ from the dead. Doon natin makikita na out of the power of God, it is the power of God that raised Jesus Christ from the dead. At sinabi rin sa Philippians chapter 2 that after His ascension, alam natin mga kapatid na nung pagkatapos na nabuhay na muli ang ating Panginoon, immediately in the book of Acts, no, at the end of the Gospel of Luke, makikita natin dito that Jesus Christ ascended back in heaven. No, pumanhik na siya muli sa kaluwalhatian sa kanang bahagi ng trono ng Panginoon Diyos. At doon natin makikita mga kapatid, ito yung nagsisignify ng glory ng ating Panginoon. At yung glory na yan ay makikita natin sa book of Philippians na sinabi nga doon that God gave Him the name that is above every name, no? That at the name of Jesus Christ, every knee will bow and every tongue will confess that He is Lord for the glory of God the Father. So doon natin makikita yung glory na ibigay ng Panginoon Diyos sa ating Panginoong Hesukristo, no, when He ascended back into heaven. So, sabi dito, why we believe in the Lord is because of Jesus Christ. No? It is through Jesus Christ, bakit tayo naniniwala sa Diyos. And so, sabi dito naman ni Peter, so your faith and your hope are in God. So, dahil tayo naniniwala sa ating Panginoon Diyos, so ibig sabihin pala, yung faith natin at yung ating hope ay nasa ating Panginoon Diyos din. If we believe in God, so it means that your faith and your hope are also in God. Hindi po pwedeng naniniwala tayo sa Diyos pero yung pananalig mo ay wala ka sa Diyos. Hindi pwedeng naniniwala ka sa Diyos pero yung pag-asa mo ay wala sa Diyos. Sinasabi ni Peter dito, kung tayo naniniwala sa ating Panginoon Diyos, ito yung nagsasabi sa atin na ang ating paniniwala sa Diyos ay nagsasabi nito na ito rin ay nagpapatunay na ang ating pananalig ay nasa Panginoon Diyos at ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoon Diyos din. To believe in God is to have faith in Him and also to put our hope in the Lord. No? So yun palang ibig sabihin nun. To believe in God is also to put our faith and to put our hope in the Lord. So, ang sabi dito, this verse links belief with faith. Ito raw verse na ito, yung 1 Peter chapter 1:21, mga kapatid, ito yung nagdi-link, no? Between belief and faith. So, dito natin makikita na yung ating paniniwala ay yun din yung ating pananampalataya. No? Yung paniniwala natin is also yung ating pananampalataya din.
Okay, so belief, paniniwala, yung faith, yung pananampalataya. So doon natin makikita yung link between yung pananalig natin at yung pinaniniwalaan natin. Because we come to see belief when it comes to faith. To believe in God is to have faith in the Lord. Okay? So at such, it reflects that having faith in God involves believing in Him. So dito, nire-reflect ditong verse na ito. To have faith in God is to believe in the Lord. Yung palang ibig sabihin nun, no? Kapag tayo nanampalataya sa ating Panginoon Diyos, ibig sabihin, naniniwala ka sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin nun. To have faith in God is to believe in the Lord. And such belief includes believing what He says, as it perhaps suggested here. So, ibig sabihin dito, hindi lang nagsasabi to have faith in the Lord is to believe in the Lord, but also, it also involves believing on what He says. No, pinaniniwalaan din natin at nananampalataya din tayo sa kanyang mga sinasabi. Dahil sabi nga natin kanina, God is faithful to fulfill His promises. Yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga salita. Kaya patuloy tayong naniniwala at inilalagak natin yung ating paniniwala sa Kanya, yung ating pananampalataya at ang ating pag-asa is because yun ang nagdadala sa atin to have faith in the Lord. To continue to put our hope in God. Sabi doon. So, your faith and your hope are always in God when you continue to believe in the Lord. Yun ang sinasabi ng belief in God. To believe in God is to have faith and to put our hope in the Lord. And also to trust in the Lord. So, hindi pwedeng mawala yung trust, no? Hindi lang pwede na inilalagak natin yung ating paniniwala sa Kanya, yung ating pananampalataya, yung ating pag-asa sa ating Panginoon. To have faith in God also is to trust not only in the Lord, to believe in the Lord, but also to believe in what He is saying. But also, ang sabi doon, to have faith in God is also to trust in God. Yung magtiwala daw tayo sa ating Panginoon. Yun din daw ang ibig sabihin. Ito yung kaakibat kung paano tayo manalig sa ating Panginoon Diyos. What faith in God involves is to trust also in the Lord. Okay, yung magtiwala. So may link. Dito natin makikita yung link ng faith when it comes to trusting the Lord, no? Doon natin makikita yung trust when it comes to our faith, and your faith is being, sa yung trust din, nakikita natin sa ating pananalig sa ating Panginoon. Proverbs 3:5, no? Very familiar passage sa bawat isa sa atin. Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. So dito natin makikita, no? Saan pa nakabase yung ating pagtitiwala, yung trust natin sa ating Panginoon? Sabi natin kanina, we trust that God will fulfill His promises. We trust that He will care for us. We trust that He will respond to our request. Pero dito, sinasabi dito sa Proverbs 3:5 that yung trust natin also in the Lord is that yung trust natin is in the Lord. Okay? With all our heart. So paano tayo magtatrust kay Lord? Paano ba tayo magtitiwala sa ating Panginoon? Ang sabi dito sa Proverbs 3:5, we are to trust the Lord with all our heart. Walang reservation ang ibig sabihin niyan. Buong buhay, buong puso natin ang dapat ibigay kapag tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon. Trust means 100%, no, of your heart. Hindi pwedeng 99.9 or 90%. Pag sinabi dito natin with all our heart, ibig sabihin, no, buong puso nating inilalagay yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. To trust in the Lord is not to rely on your own understanding. Maraming beses mga kapatid, no, na yes, we say that we trust the Lord, pero maraming beses sa oras ng mga kagipitan, hindi natin nakikita yung pagtitiwala na yon. No, sometimes sa oras ng kagipitan, sa oras ng mga bagay na parang doon na susubok yung ating pananalig at ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Nawawala yung pagtitiwala na yon. Sometimes that's the time na nagre-rely tayo sa ating mga understanding, sa ating mga kakayahan, sa mga bagay na pwede nating gawin, no? At kitang-kita yon, no, sa mga oras ng kagipitan, sa oras ng mga pagsubok. I believe that
When you trust the Lord with all your heart, you will not rely on your own understanding, not on your strength, not on your everything that we are, no? Ibig sabihin doon, pag nag-trust tayo sa ating Panginoon, ilalagak natin yung pagtitiwala na yun para lamang sa Kanya. Na hindi tayo magtitiwala sa ating kakayahan, sa ating sarili, mga kapatid. Kaya napaka-importante ang ibig sabihin dyan, no? When you have faith in the Lord is you are trusting in God in every aspect of your life. And when you trust in the Lord, it requires our whole heart and not to rely on what we have and on our strength, on our wisdom, on everything, and even our understanding, but purely to rely on the Lord. Second thing, sa Psalm 62 verse 8a, sabi dito, trust in Him at all times, you people. So how do we trust the Lord? Sabi kanina, trust in the Lord with all your heart. Trust the Lord by not relying on your own understanding, everything that is in you. But to trust also the Lord, sabi sa Psalm 62, is to trust Him at all times. Ibig sabihin, yung trust natin sa ating Panginoon, yung pagtitiwala natin, bawat oras, bawat pinuto, hindi tumitigil. At all times nga eh. Okay, pag sinabi natin at all times, ibig sabihin sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng sandali, nandun dapat yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Ngayon, ang tanong, paano naman yung mga oras na tayo nagigipit? Paano naman yung mga oras na tayo po ay parang hindi maganda yung ating mga kinalalagyan, yung ating mga nangyayari sa ating buhay? Di ba doon natin nakikita talaga na kung talaga ba tayo nagtitiwala sa ating Panginoon? Kasi maraming beses mga kapatid na antig yung ating pagtitiwala, yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya sa mga oras ng pagsubok. But here, sinasabi dito, we are to trust the Lord at all times. No? At yun yung sinasabi ng ating Panginoon. So trusting in God is an integral part of having faith in the Lord. Kaya sinasabi dito, kung integral part siya ng having faith in God, napaka-importante yung trust. Kasi kung ito'y nakapaloob at ito'y nagpapakita ng ating pananalig sa ating Panginoon, kung marunong tayong magtiwala sa ating Panginoon Diyos. So ibig sabihin, napaka-importante po yung trusting in the Lord. Because that speaks itself of having faith in the Lord. To have faith in God is to trust in the Lord. So having faith in God can be defined as believing and trusting God. So kung hindi define pala natin yung having faith in the Lord, mga kapatid, to have faith in God is to believe and trust the Lord. Yung palang ibig sabihin. Very simple definition. No? Kung tayo po ay, kung i-define nga natin yung ating pananalig sa ating Panginoon, madidefine natin to sa papaanong paraan? By believing and trusting God. To have faith in the Lord pala is to believe. To believe is to maniwala, no? At the same time, magtiwala. So yung paniniwala, no? At the same time, yung pagtitiwala ay magkaikibat yan at nagpapatunay yan ng ating pananalig sa ating Panginoon Diyos. Okay? To have faith in the Lord is to believe and trust God. For we are to believe in God and what He says. Hindi lang tayo maniniwala kung sino ang Diyos, kundi maniniwala rin tayo sa kanyang mga sinasabi. And also, confidently trust in Him and what He says in regard to our own lives. So nagtitiwala rin din tayo sa Kanya at sa kanyang mga sinasabi pagdating sa mga ating mga buhay. One could say having faith means that in our minds, we are to believe, and in our hearts, we are to trust. So, ibig sabihin pala, when we talk about belief, and when we talk about trust, to have faith is on our, to believe is in our minds, and to trust is in our hearts. Nakapaloob yung puso pagdating sa pagtatrust. At yung ating mind naman is to believe, no? Doon natin makikita. So, pwede nating sabihin sa ating buhay that I have faith. At kapag sinabi mo na ako ay may pananalig sa Panginoon Diyos, ang sinasabi mo sa sarili mo is that that in your mind you are able to believe the Lord, and in your heart you are able to trust the Lord. Okay, so doon natin. So
faith pala is may involvement ng mind and heart. Bakit kailangan yung mind and heart? It's because it is in mind that we believe, it is in the heart that we trust. Kaya nakapaloob yung ating pag-iisip, yung ating puso sa ating pananalig, at ito raw po ay nagpapakita ng ating paniniwala at ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Okay? So to have faith in God is to believe in Him, to believe in what He says, and to trust in the Lord. So second thing na sinasabi dito sa ating lesson, mga kapatid, what faith in God involves doing is that have faith that God will fulfill what He promises. Hindi lang na maniniwala tayo sa ating Panginoon Diyos at magtitiwala sa Kanya, but sinasabi dito, to have faith in God is to have faith or to believe that He will fulfill what He promises. So have faith that God will fulfill what He promises. Manalig daw tayo, manampalataya daw tayo na tutuparin ng Panginoon Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako. Okay? So Acts chapter 27 verse 23 to 25. Dito naman si Paul, no, siya ay nagsasalita, no, doon sa mga kalalakihan when they are sailing on the ship, no, nung nagkaroon ng masamang panahon at that time. Ano sinasabi ni Paul dito sa mga sailor, itong mga mga taong ito na nandun sa ship, no, when they are sailing ng mga masama ang panahon at that time. Ang sabi niya, last night, an angel of God to whom I belong and to whom I serve came to me and said, do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar, and God has graciously granted you the safety of all who are sailing with you. Therefore, keep up your courage, men, for I have faith in God that it will be just as I have been told. Kasi noong mga panahon na yon, nung nagsisail sila sa barko, masama ang panahon at that time, and there's a danger for them to na malunod or magkaroon ng disgrasya, no? At dahil na masama ang panahon at that time, so alam natin mga kapatid, no, na ng mga panahon na yon parang natatakot ang bawat isa, lalo na po yung mga kasama niya doon sa ship na yon, no? Kaya dito pinapalakas niya ang mga kalooban nitong mga taong ito. Nung sinabi niya, nung gabi daw ay nagpakita ang anghel ng ating Panginoon Diyos, at ang sinabi sa kanya ng anghel kung saan siya nagtitiwala, kung saan siya naglilingkod, at ang sinabi sa kanya ng anghel na ipinadala ng Panginoon is that do not be afraid, na huwag daw matakot. No? Sabi doon, huwag kang matakot, Paul. You must stand before Caesar. Ibig sabihin, meron pong dahilan, mga kapatid, kung bakit naglalakbay si Paul at that time. Kasi gusto ng Panginoon na dalhin si Paul sa Rome. Okay, dahil nagbabiyahe sila, no? At ang intensyon ng Panginoon ay dalhin si Paul sa Rome upang mag-testify in front of Caesar in those times. Si Caesar, siya yung emperor of Rome in those times, no? Haharap siya sa trial, haharap siya sa si Caesar, and he will testify. Kaya alam ng Panginoon at sinasabi dito ng anghel sa kanya, huwag kayong matakot kasi tuto pa rin ng Panginoon, no? Kaya sabi doon, God has graciously granted you the safety of all who are sailing with you. Na binibigyan dito ng kasiguruduhan ng anghel na magiging safe ang lahat ng mga nakasakay doon sa barko na yon kasama si Paul. Kasi alam ng Panginoon na poprotektahan niya yung kanyang lang sinasakyan dahil may intensyon nga talaga ang Panginoon Diyos upang dalhin si Paul sa Rome. Kaya ito yung ipinapahayag niya sa mga tao in those times. Kaya sabi niya, therefore keep up your courage, men, no? Kaya nga sabi doon, keep up your courage. Huwag kayong matakot, sabi ni Paul do sa mga taong 'yon. For I have faith in God that it will just as I have been told. So, bakit daw sila wag matakot? Ang sabi ni Paul is because meron akong pananalig. Ako'y naniniwala sa Panginoon Diyos na tutuparin niya kung ano yung sinabi niya. Yun yung sinasabi ni Paul dito. So doon natin makikita yung pananalig ni Paul, no?
na mga oras ng kagipitan at that time, when there is the danger, sinasabi niya that he has faith in God, and why he has faith in the Lord is because he will able to fulfill just what he had promised or just what has been told to him. So, kung i-apply natin to sa ating buhay mga kapatid, I hope and I pray na ganito tayo sa ating buhay. Kagaya ni Paul, sa mga oras ng mga bagyo ng buhay natin na parang naantig tayo o nandun yung danger, no? Yung mga storm ng ating buhay, let's continue to put our hope in God, have faith in God, na doon natin dapat panghawakan yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Is because alam natin na tapat ang Diyos na tuparin yung kanyang mga pangako. Kaya ito'y nagpapatibay palalo sa ating pananalig. That you will have faith in God, that it will be just as He has told us. The way He has told us in His words. The way He has told us in His promises. Panghawakan natin lagi yon. Kasi to have faith in the Lord is to have faith na talagang tutuparin niya yung kanyang mga sinabi. Hindi na babali sa pangako ang ating Panginoon Diyos. Okay? Wala isa man mga pangako na binali ng Panginoon. Alam natin na kung tapat ang Diyos, bilang Diyos, tapat siya lagi sa kanyang mga salita. Hindi pwedeng tapat ang Diyos tapos hindi siya tapat sa kanyang mga salita. So ito'y kasiraan sa ating Panginoon kundi siya tapat sa kanyang mga salita. Kaya siya'y tapat na Diyos kasi tapat siya sa kanyang mga pangako. Tapat siya upang tuparin ang kanyang mga salita. So 2 Peter chapter 3 verse 13, ganoon din naman si Peter na sumusulat siya sa mga mananampalataya in that time. But in keeping with his, no, ito yung ang his dito, yung promises of the Lord, no, we are looking forward to new heavens and the new earth where righteousness is at hand. Dito nagtitiwala na naman uli ang ating si Peter, no, in keeping the promises of God, no. Sa naniniwala siya that the Lord will continue to keep his promises, that he can look forward dun sa new heavens and new earth where righteousness is at hand. Di ba? Alam natin mga kapatid in the book of Revelations, no. Alam natin na God will redeem, no. He will redeem niya ang buong creation ni God. No, hindi lang tayo i-redeem ni Lord na ibabalik tayo kagaya the way He created human being at that time, no? But then, there will be a new heavens and new earth. Ipinangako ng Panginoon yan in the book of Revelation. Kaya alam natin, we can look forward to the new heavens and the new earth kasi ito'y pinangako ng ating Panginoon. Kung pag-aaralan natin yung book of Revelation, isa yan sa mapupulfill, no? Sa book of Revelation, that there will be a new heavens and new earth, and where righteousness is at home. Doon natin makikita talaga, no, kapag nagkaroon na ng new heavens and new earth, wala na yung mga makikita natin dito sa mundong ito, no. It is purely righteousness, no. Doon natin makita, di ba? Sabi doon that there will be no more tears, there will be no more death, there will be no more pain, no. Ito na yung sinasabi nating new heavens and new earth na sabi nga doon sa book of Revelation that there will be no more sun, that there will be no more moon, and there will be no more night kasi it will be purely day, no? Na wala ng araw, wala ng buwan kasi yung ang magsisilbing liwanag doon sa new heavens and the new earth is the glory of the Lord in the midst of the people. Yung glory ni God ang magdiliwanag, no, na magsisilbing liwanag sa bawat isa sa atin when we are now in the new heavens and the new earth. So dito, ipinapahayag ito ni Peter sa mananampalataya that he is saying to them that God knows how to keep his promises. And because alam natin that tapat ang Diyos sa kanyang mga salita, kaya we are looking forward, no? We are looking forward to those promises of the Lord. Kahit hindi pa man napupulpil yan, and that is what faith is all about, isn't it? Kaya nga pananalig ang tawag natin dun eh. Ibig sabihin, kahit hindi pa napupulpil yan, alam natin, nananalig tayo that it will soon to pass. That we are looking forward that God will fulfill whatever He promises and whatever He says. At yun yung ibig sabihin ng having faith in the Lord. To have faith in God is that
He will fulfill all His promises. Okay? Sabi dito, in looking forward to the fulfillment of God's promises, one demonstrates faith in them being fulfilled. Note that God promises includes promises regarding the afterlife, no? Promises to take care of us, and promises to answer prayers. The latter two are reflected in the next two subsections. So doon natin makikita yung mga susunod na lesson natin, doon natin makikita yung promises ni Lord that He will take care of us, no? Yung promises of the Lord that He will always answer our requests o yung ating mga prayers. But here we come to see here sa lesson na ito that God is faithful to fulfill yung kanyang mga promises. At ito'y nagpapatunay kung paano dahil ito'y nagdadala sa atin kung paano bakit tayo nagkakaroon ng pananalig sa ating Panginoon. Okay? So to have faith in God is to care for you. Okay? To have faith that God will care for you. Manampalataya daw tayo that natitingnan tayo ng ating Panginoon Diyos, na iingatan tayo, no? He will care for you. Bakit natin sinabi yan? It's because sabi sa Isaiah 50 verse 10, all of you that honor the Lord and obey the words of His servant, the path you walk may be dark indeed, but trust in the Lord, rely on your God. So dito natin makikita sa book of Isaiah, sinasabi dito ni Isaiah, all of you, lahat daw tayo na nag-o-honor nagbibigay parangal sa ating Panginoon at nag-o-obey sa kanyang mga salita bilang kanyang mga servant. Ano daw ang mensahe ng Panginoon sa mga nag-o-honor kay Lord, sa mga nag-o-obey sa kanyang mga salita bilang kanyang mga lingkod? Sabi doon, the path you walk may be dark, bagamat daw yung ating dadaanan ay may parang madilim, no? But trust in the Lord, but rely on your God. Sa ating buhay, may mga sandali, mga kapatid, na parang hindi natin alam ang dapat gawin, na parang nandun niya, na hindi maliwanag yung mga bagay na gusto nating tahakin. But then, when you are walking in that path, it may be darkened, mga kapatid, doon natin dapat na magtiwala kung paano tayo iniingatan ng ating Panginoon. Na doon tayo dapat manalig lagi that He will care for you. And that will take us to trust in the Lord and to rely on our God. No, doon natin makikita na yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon, yung pag-rely natin sa ating Panginoon Diyos sa mga oras na when we are walking in yung mga bagay na parang hindi maliwanag, no? Na may kadiliwan. And that path you walk may be darkened, but it is when we trust in the Lord and rely on our God. Sabi po rin sa Hebrews 11:32 to 34, and what more should I say? Sabi nung writer ng Hebrew, for time would fail me to tell you Gideon, Barak, sabi doon, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets. Binabanggit dito nung writer ng Hebrew yung mga men of God in those times. In the Old Testament, sila Gideon, di ba? Sila Barak, sila Samson, si Jephthah, sila Haring David, si Samuel, at yung ibang mga propeta. Sino ba itong mga ito binabanggit dito, no? Sabi doon, through faith, they conquered kingdoms. They administered justice, received promises, shut the mouths of lions, put out raging fires, escaped death by the sword, found strength in weaknesses, became powerful in battle, and routed foreign armies. So, various people of God are shown here to have had faith that God would take care of them amid threats of things such as powerful rulers and their forces, wild beasts, fire, and the sword, most of which carried the threat of imminent death. Itong mga taong ito, nalalagay sila sa mga oras na parang pwede silang mamatay, yung imminent death. Okay? But then pinatunayan dito ng Panginoon kung paano sila iningatan ng Diyos. Diba? Sila Daniel, no? Sinagip siya from the lions of den, no? Si Haring David, no? Maraming beses, mga kapatid, na sa pamamagitan ng pananalig nila sa ating Panginoon Diyos, that they are able to conquer kingdoms, no? They are able to administer justice,
They are able to receive promises, no? They are able to shut yung mga mouths of the lion, no? They are able to put raging fire, no? Na nalampasan nila yung mga kamatayan by sword, no? Nakatagpo sila ng kalakasan ng mga nanghihina sila, became powerful in battle, no? Ano nagpapatunay lahat ng ito? Ang sinasabi dito, ito'y nagpapatunay, mga kapatid, na dun sa mga oras na may kagipitan, sa mga oras na hindi maganda ang mga nangyayari, doon natin napapakita, nakikita, nararanasan yung care of the Lord, na ito'y nagdadala lalo sa mga taong ito upang magtiwala sa ating Panginoon. No? Itong mga nabanggit dito ng mga pangalan. At ganun din naman ang tawag ng ating Panginoon na sa ating buhay, no? Na sa mga oras na natatapat din tayo sa mga hindi magaganda ng ating buhay, doon tayo tinatawag ng ating Panginoon upang magtiwala sa kanyang pag-iingat sa atin. Bakit niya tayo iingatan is because He care for you, He loves you, mga kapatid. At doon natin makikita kung paano natin na talagang hindi nasasayang yung ating pananalig at ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil alam natin kung naging tapat siya kila Gideon, kung paano siya naging tapat kila Samson, kila Jephthah, David, kay Samuel at sa mga propeta, ganun din naman magiging tapat ang ating Panginoon. Because sabi nga, God is the same yesterday, today, and forever. So, hindi nagbabago ang Panginoon, mga kapatid. Kung siya ay caring God in those times, He will be always caring God today. He will always be a caring God in the future generations to come. Okay? So, another thing, to have faith in the Lord, anong nakapaloob to have faith in God? Have faith in God. Have faith that God will do what you ask. That He will do whatever you ask of Him in your request, in your prayers. Kaya tayo, di ba, isa sa pinakamagandang form ng faith is yung prayer. Doon mo talaga makikita na nananalangin ka is because merong pananampalataya ka sa Panginoon. Doon mo pinakikita yung pananalig mo at pananampalataya sa pamagitan ng panalangin. Kaya kapag tayo nananalangin, kitang-kita doon, it is a form of our faith, mga kapatid. Bakit tayo naniniwala? Bakit tayo nananalangin? It's because tayo nananalangin is because God is faithful to not only to hear our prayers but to answer our prayers. Sabi doon that God will do what you ask. Kasi marami po mga passages in the Bible na nagsasabi nito sa atin. Kaya nga tayo walang sawa tayong nananalangin every Thursday night, no? Kasi alam natin that God will be faithful to answer our prayers. And ito'y nagsasabi sa atin upang patuloy na magtiwala sa Panginoon. Because God will do whatever we ask, then that will make you more to believe in the Lord. That will make you more have faith in God. Okay, kaya nga sa Psalm 5:3, si David, sabi niya, Lord, in the morning you will hear me. In the morning I will present my case to you and then wait expectantly for an answer. Napaka-importante dito, mga kapatid, yung practice natin in the morning, no? Bago pa man tayo gawin yung lahat ng mga bagay natin, i-commit natin sa Panginoon yung buong maghapon natin. At makikita ninyo, mga kapatid, when you present your case to God and wait expectantly for an answer, makikita natin pagkatapos ng araw na yon, bago tayo matulog, makikita ninyo kung paano gumawa ang Panginoon sa buhay ninyo. No, yung para bang in the morning it is where we present ourselves to the Lord. Ang sabi doon, in the morning you will hear me. Doon sinasabi dito yung magandang principle na itinuturo dito ni David sa atin na napakaganda na early morning we are to pray, no, and commit our whole day to the Lord. In the morning, I will present my case to you. I-present natin sa Panginoon yung mga gagawin natin, yung mga stress time natin. Alam natin na alam ko po na very stressful yung mga ginagawa ninyong mga gawain sa buong maghapon, sa inyong mga madam. Why don't you present it to the Lord early morning?
At hayaan natin si Lord na no, kumilos dun sa mga time na yon, yung mga challenging times sa paggawa ninyo sa inyong mga hanap buhay. At the end of the day, kapag hihimlay na tayo, no, bago tayo matulog, makikita ninyo, no, doon natin makikita yung paano kumilos ang Panginoon sa buong maghapon. Na ito'y magdadala sa inyo upang magpasalamat bago tayo matulog, no? And then early morning again, you will come and pray to the Lord. So, we come to see here that God is faithful to do whatever we ask. That we are expectant of an answer for the Lord. Yun nga, ganun si David, no? When he will present his case, sabi doon, then I wait expectantly. Ini-expect niya na merong answer si Lord dun sa kanyang present nung umagang yon. So ito'y pagpananalig. Yun ang nagsasabi dito, no? When you wait expectantly for an answer from the Lord, ito ay nagpapatunay ng pananalig ninyo sa Panginoon. Ito ay nagpapatunay ng pagtitiwala ninyo sa ating Diyos. Matthew 9:27 to 30. As Jesus went on from there, two blind men followed him, shouting, "Have mercy on us, son of David." When he went into the house, the blind men came to him. Jesus said to them, "Do you believe that I am able to do this?" They said, "Yes, Lord." Then he touched their eyes, saying, "Let it be done for you according to your faith." And their eyes were open. So dito natin makikita, no, yung paano dininig ng ating Panginoon Diyos yung kahilingan nitong dalawang bulag who are following the Lord and shouting. Tingnan niyo po ito, no? Very tayo, we are so blessed because we can see with our eyes. It is easy for us to follow the Lord if you are not blind. Pero tingnan niyo ito yung dalawang bulag. Ang sabi dito, two blind men followed him. Tingnan niyo po, how is it possible for a blind to follow the Lord? But they are able to follow Jesus Christ, isn't it? Kaya nga mapalad tayo eh. That we are not blind, but come to see this blind. Kaya lang, even though we can see, nag-i-struggle tayo to follow the Lord. But here comes the two blind men here. They are able to follow the Lord. Dito natin makikita yung pagnanalig nila sa ating Panginoon. Bakit sila nagpapalo? Bakit sila sumusunod? Bakit sila sumisigaw sa Kanya? Ano yung sinisigaw ng mga bulag na ito? Have mercy on us, son of David. Kahabagan mo kami. No? Doon natin makikita. So when he went into the house, the blind men came to him. Okay, so come to think of that, paano susunod itong mga taong ito na bulag that they even follow the Lord into the house where he went. And then itong mga blind men came to him now, and then narinig nila yung Panginoon, yung kanilang kalingan, and then tinanong sila ng Panginoon, "Do you believe that I am able to do this?" And I believe itong katanungan na ito, ang sinasabi ni Lord, "Do you have faith that I am able to do this?" Maraming beses mga kapatid, sinasabi yan ng Panginoon sa atin kapag nananalangin tayo Sometimes when we pray, sometimes parang imposible. Ang laki nung hinihiling natin kay Lord. Pero sometimes tayo may doubt But then ang tanong sa atin ng Panginoon, doon sa mga oras na yon na kapag tayo humihiling sa Kanya na parang imposible, ang tinatanong niya sa atin, "Do you believe that I am able to do this?" Kasi kung hindi tayo naniniwala mga kapatid, it will not happen talaga. But then, anong sagot nitong mga bulag na ito? Yes, Lord. Nandun na talagang nagtiwala sila sa kanilang kahilingan sa ating Panginoon na nandun yung pagtitiwala nila, yung pananalig na sila yung makakakita the way they requested the Lord. And then, ang sabi doon, then Jesus Christ touched their eyes saying, "Let it be done for you according to your faith." Ano sinasabi nito mga kapatid? It will be done for us no matter what impossible you are asking of the Lord. It will be done according to your faith. Ito'y gagawin ng Panginoon kaakibat na naaayon sa iyong pananalig sa Kanya. Kaya maraming beses, bakit hindi nagkakaroon ng katuparan yung ating mga bagay na hinihiling sa ating Panginoon? Kasi napatunayan na hindi ganoon ang ating faith dun sa ating hinihiling si Lord.
Ibig sabihin niyan, mga kapatid, yung it is not according to our faith. Bakit may mga bagay na hindi tayo talaga natatanggap although we are praying for it? It's because kulang tayo sa faith. Kaya sometimes bakit nagtataka tayo, bakit nagpray naman ako, no? Nanalangin naman ako. But then bakit hindi sinagot ni Lord John? It's because perhaps ang tanong ni Lord, no? Are you able to believe on that? Do you believe that I am able to do it? Because it will be done for us, sabi ni Lord, according to your faith. If you are asking that not according to what you believe, then it will not really happen at all, mga kapatid. And that's the big answer here. And then sabi doon, and their eyes were open. Now note here as I end, faith involves believing in what we do not see. Yan po talagang tunay na pananalig. Nananalig tayo dahil kahit hindi natin nakikita. Maraming tao, they will have faith, they will believe if they will see it first. Pero sabi dito, faith, ang tunay na pananalig daw sa Bible is believing in what we do not see. Ang hirap po niyan, mga kapatid. Paano ka maniniwala sa isang hindi mo nakikita? Una lang, tingnan nyo, bakit kayo naniniwala kay Jesus? Di naman ninyo nakikita siya. Okay, bakit yung pinaniniwala nyo kanyang salita? Samantalang nabasa lang ninyo yun sa Bible. It's because that is faith is all about, mga kapatid. Faith, it involves believing in what we do not see. Kaya nga, kahit hindi natin nakikita si Lord, we continue to love Him, we continue to obey Him. It's because that is what faith in the Lord means all about. Yun yung patunay na faith. Okay? You are not able to have faith is dahil nakita mo si Jesus. Yes, in those times, they are able to see Jesus Christ. Napakadali ng mga tao na sumunod kay Jesus ng mga panahon na nandito sa lupa kasi nakikita nila si Jesus, nahawakan. Pero paano tayo ngayon na wala naman si Jesus sa atin? But then we thank the Lord is because Jesus Christ is with us through the Holy Spirit. Kahit hindi siya physically with us, but His Spirit is with us and that is the Holy Spirit. And that's why we can still believe in the Lord because we have the Holy Spirit in us. The Spirit of Christ, sabi doon sa Bible. So we can still believe. Kasi sabi po sa Hebrews 11:1, now faith is being sure of what we hope for, being convinced of what we do not see. Ang faith natin daw ay nagsisilbing assurance natin. Guarantee doon saan tayo nagkakaroon ng pag-asa. Di ba alam natin ang pag-asa natin, mga kapatid, is a living hope. Why it is a living hope? Because we are so sure about it is because of our faith. Na kahit hindi pa natin tinatamasa yan, nandun yung ating pong pag-asa. At dahil ang pag-asa na yan ay nagdadala sa atin upang ito ay panghawakan natin dahil meron tayong pananalig doon. And that is what faith is all about. Being convinced of what we do not see. Ito'y nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan, mga kapatid. Nakukumbinsi tayo na lahat ng itong mga bagay na ito na bagamat hindi natin nakikita sa ngayon, ito'y tatamasahin natin, makakamtan natin sa tamang oras na naayon po sa kalooban ng ating Panginoon. No? At the moment, maaaring wala pa yan, kapatid. But continue to believe in the Lord. Continue to have faith in God. Kasi time will come that all the things that we are hoping na ating pong pinaniniwalaan, it will come to pass, no? At alam natin, mga kapatid, yan ay malapit nang dumating kapag dumating na ang ating Panginoon. Wherein all the promises of the Lord will be fulfilled at the coming of Jesus Christ. Doon na natin makikita yung talagang mga bagay na hanggang ngayon na parang inaasam natin na mangyari pero parang naiinip na tayo, mga kapatid. But then, this is the time that we continue to put hope, continue to put faith in our lives, continue to operate our hope in the Lord, no, our trust in God. Bakit na alam natin ito po'y mangyayari at it will come to pass? Because God is faithful and that He is faithful to fulfill what He has promised to you and me. He will always faithful, sabi nga natin, on what He says. He will always faithful to care for you
He will always be faithful to hear and to answer whatever we requested of the Lord. Okay, so let me stop here, and then can we all Amen. bow our heads